Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising nga namin, medyo nagkulitan pa kami ng jowa ko at ang sabi niya mag-asikaso daw ako ng gamit at pupunta daw kami ng Bataan. Buti na nga lang din at nakapagpa-laundry kami ng mga damit at kahit papaano may mababaon kami papuntang Bataan. Kaya inasikaso ko na rin pati mga gamit ni Dion. Pagkadating-dating nga namin dito sa Sampaloc, Manila sa kapatid ng jowa ko. Pagkadating nga lang pala namin dito sa kapatid ng jowa ko ay nagyaya yung bilas ko na bibili daw kami ng lugaw at hindi pa sila nakakapag-almusal. Pagkarating nga namin dito sa bilihan ng lugaw ay muntik na kami maubusan at ubos na pala at nakadalawang kaldero na daw si kuya. Katapos lang di pala namin mag-asikaso ay umalis na kami at ito pamangkin naman ng jowa ko ay gustong-gusto na agad umalis. Sabi nga ng pamangkin ko ay lahat daw ng laruan ay dadalahin niya at hindi pwedeng maiwan. Medyo may karamihan nga yung dala namin at nagdala kasi kami ng aircon na galing dito sa may Sampaloc, Manila. Talagang punong-puno yung likod ng sasakyan namin at buti na lang din at kinaya. Buti na nga lang tong likod ni Imago ay maraming nalalagay kaya nagkasya din naman lahat ng mga gamit namin. Nasa halos 3 oras din yung biyahe namin at nakarating na rin kami dito sa bagong bahay ng kapatid ng jowa ko. Ito naman pamangkin ng jowa ko ay may daldalang ibon at ibinigay sa akin at si Lemon daw ang pangalan. Pagkapasok nga namin dito sa loob ay sumalubong sa amin si Manya. Sa ilalim ko na lang din pala ng lamesa ginawa si Dear ng kulungan para kahit paano hindi siya napapakialaman. Ito pala pamangkin ng jowa ko ay pinakialaman yung ibon at kinuha niya at baka kumamatay kaya kinuha agad ng bilas ko. Halos first time pa lang kasi kahahawak ni Aliyah ng ibon kaya siguro talagang naninibago siya. Nakakatuwa din pala mag-alaga ng ganitong ibon at hindi basta-basta lumilipad pag ikaw ay nagpalaki sa kanya. Hindi kagaya ng mga ibon na nahuhuli mo sa gubat na talagang pag pinakawalan mo ay talagang lilipad at hindi na babalik sa'yo. Dumating din pala isang bilas ng jowa ko at may papagawa kasi yung kapatid ng jowa ko kaya nandito sila. Iniabot na rin pala yung mga resibo ng mga pinamiling gagamitin at kasi may gagawin dito na lagayan ng aircon na dala namin. Halos napakatindi kasi ng init dito, talaga naman tag-init dito sa Bataan. Kaya to si Manya talaga naman nakasimangot pa, talagang hindi mapakali sa kanyang higaan. Dito na nga lang din sa may likod ng bahay nagpabutas ang kapatid ng jowa ko at dito lang daw ilalagay ang aircon. Dala din pala to ng jowa ng kapatid ng jowa ko. Nakakatuwa din talaga yung ganitong ibon na talaga naman pag pinapakain nila ay talaga sumasampa sa kamay nila at para talagang napakaamo. Madalas nga daw sila ay pumupunta sa farm at pinapalipad nila to, talaga naman daw bumabalik at hindi lumalayo. Nasa 3 ibon din pala yung alaga nila at napakarami na. Kinagabihan din pala ay nag-order yung nanay ng jowa ko ng siomay. Habang nag-aasikaso nga sila magluto ng siomay, nag-aayos sa may ito isang bilas ko, nakukuha ng kapatid ng jowa ko. So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Bye-bye!